Mga idol at kabayan, breaking news! China, sinisingil ngayon ang Pilipinas. Kasalanan daw ng BRP Suluan kung bakit nagbanggaan ang mga barko nila. Dapat daw nabayaran ng Pilipinas ang dalawang nasirang barko ng China. China, patawa talaga. Sino ba ang nagsabi sa kanila na habulin at harasin nila ang barko ng Pilipinas? Nag-counter din ang Pilipinas sa kanila. Sinisingil din ng Department of Foreign Affairs ang China sa mga nasirang barko ng bansa sa nangyaring insidente noong June 2024 sa Ayungin, Amerika. Todo ang pagbabantay sa Bahaw di Masinloc, P-8A Poseidon. Tuloy-tuloy ang paglipad sa area. US Ambassador, tinuligsa ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Taiwan, kinampihan ang Pilipinas kontra sa Chinese aggression. Isang patunay na nasa tamang direksyon ang ginagawa ng ating bansa. Malacanang, pigilin tayo ang nanggugulo sa West Philippine Sea. Tayo ay dumidepensa lamang. China naglabas ng kanilang edited na video kung saan sinisisi nila ang BRP Suluan matapos ang nasa 3 araw naglabas ang mouthpiece ng China, ang Global Times, ng nasa 26 na segundong video clip na inilalarawan ang pagiging agresibo raw ng BRP Suluan. Kaya't ito ang dahilan kung bakit sinalpok ng People's Liberation Army Navy 164 ang China Coast Guard 3104. Makikita sa video na pilit binabaliktad ng China ang totoong kwento, pero sorry na lang sila dahil kalat na sa buong mundo ang mas mahabang video at kung ano talaga ang totoo. Matapos itong i-post ng Global Times sa social media platform na X, nagkaroon ito ng community note o violation dahil ang pinost ng nasabing mouthpiece ng China ay misleading at kulang-kulang ang mga detalye. Nakasaad sa community note na ang China Coast Guard vessel ang siyang nag-shadow at sinubukang banggain ang barko ng Philippine Coast Guard ng ilang beses. Ito ang naging sani kaya't bumangga ito sa People's Liberation Army Navy destroyer. Dagdag pa ng community note, ang barko ng Philippine Coast Guard ay hindi nagsagawa ng anumang delikadong maniobra. Sa katunayan, ang BRP Suluan ang siyang hinabol ng China Coast Guard vessel. Inulan din ng sari-saring komento ang nasabing post ng Global Times. Hinamon at tinuligsa ng mga netizen ang pagsisinungaling ng China sa isyong ito. Aba, sumusobra na dahil gusto rin ng China na pagbayarin ang Pilipinas. Dahil daw sa ginawa ng BRP Suluan, ang lahat ng mga losses o nasirang barko ng China ay babayaran daw ng Pilipinas. Itong China talaga mga kabayan, marunong din palang magpatawa. Bakit tayo magbabayad? Sino ba ang bumangga? Di ba sila? Kung singilan lang ng bayarin ang pag-uusapan, baka hindi nyo kayang bayaran ang mga sinira nyong mga barko ng Philippine Coast Guard, BFAR at supply vessel ng Pilipinas. Idagdag pa natin yung mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino at itinetaboy at winawatarkano ninyo yung mga sinira nyong kalikasan sa West Philippine Sea dahil sa illegal nyong itinayong mga artificial na isla at marami pang iba. Nagpahayag na rin ang Department of Foreign Affairs na hindi magbabayad ang Pilipinas sa China. Dapat China ang magbayad sa Pilipinas sa nasirang barko at mga kagamitan nung nangyaring insidente sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024 at ibalik ang mga armas na kinuha ng iligal ng mga otoridad ng China sa mga sundalo ng bansa. Kinampihan naman ng Taiwan ang Pilipinas ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan na inyong makikita sa video na ang ginawang delikadong maneuvers ng mga barko ng China sa Bahaw di Masinloc. Sa peligro ang buhay ng mga Pilipinong sakay ng mga barko ng Pilipinas. Ito ngayon ang katayuan ng Taiwan. Kumakampi sila sa Pilipinas at Amerika dahil nakikita nilang idinadaan ng China sa palakasan at puwersa ang iligal nitong pananakop sa West Philippine Sea, maging sa Taiwan. Sa mga nagtatanong naman kung nasaan ba ang Amerika, nakabantay at nakamonitor ang puwersa ng Amerika sa posibleng mas malalang agresyon na gagawin ng China sa West Philippine Sea. Nakatutok ang P-8A Poseidon ng US Navy, isang maritime aircraft sa Bahaw di Masinloc. Makikita na ito ay lumipad sa area kung saan nagbanggaan ang mga barko ng China. Huwag magkakamaling siklaban ng China ang gulo sa West Philippine Sea dahil ang ilang mga puwersa ng NATO ay nasa karagatan lamang ng Japan sa kasalukuyan. Dala ng UK Carrier Strike Group ang kanilang mga F-35, 5th generation stealth fighter jets at iba pang mga barkong pandigma. Kaya huwag tangkain ng China na manggulo dahil hindi lamang Pilipinas, Amerika at Japan ang makakalaban nila. In the northern Philippine Sea, one of the most powerful multinational naval forces currently at sea has assembled. At its heart, the Royal Navy's HMS Prince of Wales, operating alongside Japan's JS Kaga and US Navy supercarrier USS George Washington. Joining them, the USS America amphibious assault ship and a full lineup of escorts from the UK, Japan, the United States, Australia, Norway and Spain. Between them, these ships carry dozens of fast jets, helicopters, and the command capability to project power across thousands of miles.
On Prince of Wales's flight deck, British and US Marine Corps F-35B Lightning jets land and launch in quick succession, a demonstration of seamless integration between Allied air wings. This is a centerpiece moment in Operation Highmast, the Royal Navy's 8-month carrier strike group deployment across the Indo-Pacific. The exercise is about combining carrier aviation, surface warfare, and advanced maritime capabilities into a single, unified force. In a region where control of the seas is increasingly contested, the sight of these Allied carriers operating together sends a clear signal. This is what naval power looks like, and it is on the side of a free and open Indo-Pacific. Malacanang, iginit na hindi tayo ang nanggugulo. Sa West Philippine Sea, tayo ay dumidepensa lamang. Okay, muli, nakausap natin si Commodore Tariela at sinabi nga niya yung presensya nga daw din po ng US Navy ships sa ating lugar, located approximately 102 nautical miles from Zambales. Ito naman daw po ay in accordance with the international law. Kung ano man po ang mangyayari dito, ang sabi nga din ng Pangulo, ang administrasyon, ang gobyerno, ay hindi nagpo-provoke ng anuman, dumidepensa lamang tayo at pinapatuloy lamang ang pagprotekta at paglaban para sa ating teritoryo at sovereign rights. As follow-up lang po, yung China state media na Global Times, ang sabi po nila, following the incident sa Scarborough Shoal, is behind these actions lie the Marcos administration's attempts to divert domestic tensions and pursue political self-interest. Manila's scheme to cement its legal claims in South China Sea. Furthermore, sa bandang dulo po, sabi nila, if the Philippines persists its provocation, it will surely inevitably face more targeted countermeasures from China. Your comment po. Yan po ang kanilang naratibo. Pero muli, uulitin ko lamang ang sinabi ng Pangulo. Tayo ay hindi aatras sa laban, pero hindi po tayo nagpo-provoke. We are not waging any war against any country. Tayo ay dumedepensa lamang para sa ating karapatan. Matatandaan, mayroon naman pong arbitral ruling kung saan talagang nakapaloob doon ano ang karapatan natin sa West Philippine Sea. At yon ay dokumentado. So muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi po aatras sa laban dahil naniniwala ang Pangulo na ang bawat Pilipino ay matapang. Tinuligsa din ng Amerika ang pagiging irresponsable ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. In this case specifically, our Navy will fly, sail, and operate anywhere that international law allows. And to be able to demonstrate free passage is really critical, not just for the United States and for the Philippines, but this waterway in the West Philippine Sea and the South China Sea. Freedom of navigation is essential for the trillions of dollars worth of commerce that passes through these waters. It's not only about the Coast Guard or the Navy or the military or security or defense, it's about commerce, it's about livelihood. Laban Pinas.